Breaking news mga kababayan, latest update tayo sa itinuturing na killer typhoon na bumura sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Pasintabi po sa mahihina ang puso at mababaw ang luha sapagkat ito na siguro ang pinakamalungkot na mga video na makikita nyo ngayon sa internet. Ang mga mapapanood nyo ay hindi acting at lalong walang script. Ito ang totoong mukha ng takot, ng dasal, ng pag-asa na unti-unting naglalaho sa bingit ng kamatayan. Napakasakit sa dibdib na makitang walang magawa ang isang asawa kundi yakapin ang asawang hinihintay na ang huling hininga. May mga pamilyang hindi na nakalikas, na trap sa kanilang mga bahay, iyak na lang ang tanging naiwan at pagsisisi kung bakit hindi nakinig sa babala ng pagtaas ng tubig. Makikita nyo rin ang isang babaeng walang mapuntahan habang ang rumaragasang bahay unti-unting aabot na sa kanya. Makikita din ang isang buong pamilya ang pilit hinaharangan ng pintuan para hindi makapasok ang tubig, ngunit sa isang iglap inanod ang mga sasakyang bumangga sa kanilang bahay at tuluyang nilamon ng baha ang kanilang kinaroroonan. Makikita nyo rin ang dalawang magkapatid na halos matroma sa takot. Iyak na lang ang tanging nagawa. Wala na silang matakbuhan kaya umakyat na lang sa taas, doon nagkubli habang sa ibaba patuloy na pumapasok ang tubig. At bilang magulang, napakasakit panoorin to. Imagine kung tumaas pa ang tubig, ano na lang kaya ang mangyayari sa mga batang to? Nakakadurog din ng puso makita yung mga lalaking kumapit na lamang sa puno ng niyog, umaasang huwag nang tumaas pa ang tubig dahil alam nilang kapag tinangay sila, hindi na sila bubuhayin. Pero higit sa lahat mga kababayan, meron ding mga magulang na pilit ipinoprotekta ang kanilang mga sanggol, tinatakasan ang kamatayan kahit alam nilang wala nang kasiguruhan kung makakaligtas pa sila sa gitna ng rumaragasang tubig. Yakap nila ang mga munting buhay na sila mismo ang nagbigay, handang isuko ang sariling hininga, mailigtas lang ang anak. Nakakapanlumo sapagkat sa mata ng magulang walang mas mabigat kaysa sa pag-asang baka yun na ang huling yakap. Isang nakakatakot na delubyo mga kababayan na hindi lang tao ang biktima kundi pati mga alagang hayop na walang kalaban-laban. May baboy pang nakasabit sa itaas ng puno, tanda kung gaano kabagsik at kabrutal ang pagtaas ng baha. Parang galit na galit ang kalikasan at pagdating ng umaga, ang iniwang eksena ay puro putik, wasak na bahay at mga sasakyang parang laruang pinagpatong-patong. Panlumo, hindi pa man nakaka-recover ang mga biktima. Isa na namang bagyo ang paparating. Inaasahang linggo, November 9, ito ay magla-landfall at ayon sa PAGASA, 3 beses ang lakas nito kumpara kay bagyong Tino. Isang super typhoon na posibleng muling manguha ng mga buhay. Ano na ba talaga ang nangyayari sa mundo? Sino ang dapat sisihin? Ang gobyernong kurakot? Ang botong nabibili? O tayo mismo na unti-unti nang nakakalimot sa Diyos? Baka ito na ang parusa mga kababayan, na isang paalala na kahit gaano tayo katalino, wala tayong laban sa galit ng kalikasan. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, magdasal ka. Yakapin mo ang pamilya mo, maghanda at wag nang hintaying ikaw ang susunod na biktima. I-share ang video na ito hindi para sumikat kundi para magising ang lahat na buhay pa tayo at may pag-asa pang magbago. Maiksi lang ang buhay mga kababayan, kaya piliin nating maging mabuti sa bawat araw. Huwag nating hayaang mawala ang pananampalataya mga kababayan, dahil sa kabila ng lahat ng unos, ang Diyos pa rin ang may hawak ng tadhana.